Mga kapatid, pinag-uusapan natin dito yung pananampalataya. Lahat tayo, mga kapatid ko, mayroong pananampalataya. Pero mga kapatid ko, paano natin wino-workout yung ating pananampalataya? Opo, mga kapatid ko, nakikinig ka ng salita ng mahalabang sa panahon na ito. Pinagkikinggan mo ang salita ng mahalabang sa oras na ito. Pinag-uusapan natin ngayon ang pananampalataya. Paano mo, mga kapatid ko, wino-workout? Paano mong isinasagawa? Paano mong ini-apply sa pangalan ng mahalabang ang pananampalataya? Ngayon, mga kapatid ko, may matindi kang problema. Sinong nilalapitan mo ngayon, mga kapatid ko? Yung bang kapitbahay mo, mga kapatid? Dahil sa problema mo? Nilalapitan mo ba, mga kapatid ko, yung close friend mo sa gawain ng mahalabang para sa problema mo? Meron kang pananampalataya, mga kapatid. Pero laki pa mo yan ng gawa, magiging sakdal ka sa harapan ng mahalabang noon. Meron akong patutuo sa inyo, mga kapatid ko. Ating beloved sister, Mercy Malyari. Taga Florida ito, mga kapatid ko, kapatiran natin, dumadalo dito. Sa dako po ng, siya po sa taga Florida, doon sila dumadalo. Pero nakakasama rin natin sila. Nung siya po, mga kapatid ko, ay mga anak, siya po ay dinala sa Mount Carmel. Kapitbahay lang natin ng ospital. Dinala siya sa Mount Carmel, mga kapatid. Sa kanyang panganganak, mga minamahal, yung kanyang anak, mga kapatid ko, ay 6 months lang. Wala, mga kapatid ko, sa tamang buwan, mga minamahal, para siya ay iluwal, mga kapatid. Sa makatwid, mga minamahal, ang kanyang sanggol ay critical. Inilagay, mga minamahal, sa incubator, mga minamahal, yung kanyang anak. Sabagat, mga minamahal, isinasalba na lamang, mga minamahal, sa pambagitan po ng makina, mga kapatid ko, yung kanyang anak. Yung kanyang anak, mga minamahal, 6 months pa lang, mga kapatid. Meron ba naman sanggol, mga kapatid ko, mabubuhay ng ganong mga minamahal, kalaki yung agwat ng kanyang buwan upang ipanganak, mga kapatid. Marami ang ipinapanganak sa 6 na buwan, pero hindi nagtatagal ang buhay. Pero alam niyo, mga minamahal, habang tinitingnan ng ating minamahal na kapatid, yung kanyang anak, nahihirapan sa incubator. Ang sabi ng doktor, mga kapatid ko, no chance. Walang panahon, mga minamahal, walang chance mabuhay ang bata. Alam niyo, mga minamahal, dahil nahihirapan ng ating minamahal na kapatid, sa nakikita niya sa kalagayan ng kanyang anak, kinausap siya ng doktor, mga kapatid, ang sabi niya, Mrs., wala tayong ibang choice dito kung hindi ka magsasacrifice. Ang sabi ng ating minamahal na kapatid, ang sabi niya, ano ang dapat mong gawin, Dok? Sabi niya, mercy killing na lang ang bata. Kaysa sa gagastos ka ng malaking halaga. Pero hindi pa tayo sigurado kung mabubuhay ang anak mo. Ang sabi ng doktor, mga minamahal, sa ating minamahal na kapatid, ating beloved sister Mercy Malyari, ang sabi niya, Dok, hindi ako papayag na isagawa ang mercy killing sa aking anak. Ang sabi niya, Mrs., ang anak mo 6 months pa lang, walang chance na mabuhay. Dalaki lang ang gastos mo. Wala tayong 100% o 50% na mabubuhay ang iyong anak. Pero alam niyo po, mga minamahal, dahil sa pananampalatayang itinuro ng ating beloved parents in the Lord, ang sabi niya, Dok, buhay ang Diyos namin sa Jesus Miracle Crusade. Hindi ko hahayaang isakripisyo ang aking anak. Nagpaka ngayon, mga minamahal, ang doktor, mga kapatid ko, Mrs., ano mo yung church ninyo? Ang sabi niya, ako po ay miyembro ng Jesus Miracle Crusade na manghayong manggagamot, mga kapatid ko, sabagat ang sabi niya, alam mo ba ang inyong church? Balitang-balita dyan na maraming mga himala. Sige po, Mrs., hindi ko na isasagawa yung mercy killing sa iyong anak. Ngayon, mga kapatid ko, yung kanyang pananampalatayang may lakip na gawa, mga minamalay, pinagkatiwala sa mahal na Panginoon. Nabigo ba, mga kapatid ko, mahal na kapatid? Hindi po. Nasaan kayo, mga minamahal, yung bata, mga minamahal, 6 na buwan pa lang, mga kapatid, nung iluwal ng kanyang mahal na ina. Ngayon po, mga kapatid ko, youth choir na po sa dako po ng Florida. Buhay ang Diyos natin sa ministerong ito. Mga kapatid, pinag-uusapan natin dito, pananampalataya. Lahat tayo, mga kapatid ko, pantay-pantay na tinuruan kung paano sumampalataya sa mahal na Panginoon. Pero mga minamahal, pinag-uusapan dito, paano natin isinasagawa yung ating pananampalataya.
Sabagat ang sabi ng Bible, si Bartimeo, mga minamahal, wala siyang kakayahan na lumapit sa mahal na Panginoon sabagat wala siyang paningin. Pero mga minamahal, hindi lang pananampalataya ang kanyang isinagawa nung panahon na yon. Sabagat meron siyang gustong mangyari sa buhay niya. At iyon po, mga minamahal, magpakita ng dakilang himala ang mahal na Panginoon. Ang sabi niya, Jesus, mahabag ka sa akin. Ang sabi ng mahal na Panginoon, Bartimeo, anong ibig mo na gawin ko sa iyo? Ang sabi niya, gumaling. Ako, mahal na Panginoon, makakita ako, mahal na Panginoon, sabagat ako'y bulag, sibala na ako'y pinanganak. Alam niyo po, mga minamahal, dahil sa kanyang pananampalatayang may kasamang gawa, pinagaling siya ng mahal na Panginoon. Lahat ng mga Kristiyano dito, mga minamahal, lahat tayo, mga kapatid ko, nilagiman ng mga himala ng mahal na Panginoon dahil sa pananampalatayang may kasamang gawa. Everybody say, praise the Lord. Pag-ibasa natin, mga minamahal, susunod na talata, mga kapatid. Dito sa aklat po ng James chapter 2, verse 24. Dito po sa aklat ni Santiago, Kapitulo 2, ang talata po ay 24. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam niyo, mga kapatid, Amen. kung gusto mo maging matagumpay na Kristiyano, lahat ng weapon natin, faith, mga kapatid, totoo yun. Naging sample ang ating beloved parents in the Lord kung paano nilang wino-workout yung kanilang pananampalataya. Yan ang ini-apply sa ating mga kapatid ko. Wala tayong ibang weapon dito, mga kapatid ko, kundi yung ating pananampalataya. Pero minsan nakakalungkot, mga minamahal. Marami na tayong mga nakaranasan, mga minamahal, na naranasan ng mga himala ng mahalabang doon, nang dahil sa pananampalataya. Pero hanggang ngayon, marami mga Kristiyanong natutulog pa rin ang kanilang pananampalataya. Bakit, mga kapatid? Sa lahat, mga minamahal na mga denomination, mga kapatid, lahat sila ay nagsasabi ni sila ay nasa katotohanan. Lahat sila, mga kapatid, ina-accept nila, mga minamahal ng kanilang congregation, mga kapatid, sinasamahan ng mga labang doon. Pero tandaan nyo, mga minamahal, ang Kristiyano, mga kapatid, cease to believe yan, mga kapatid. Ang mga Kristiyano, mga minamahal, kung ang isang congregation nag-aalok sa inyo ng kaligtasan, humanap muna kayo ng pruweba. Pruweba, mga minamahal, ang sabi po ng Mark chapter 16, kapag ang isang tao na nakinig na sa kanyang salita, mga kapatid ko, at siya'y sumampalataya, mga kapatid, at nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon, lalakip ang mga tandang ito. Sila'y magpapalayas ng mga demonyo. Kung sila man ay matuklaw ng ahas, hindi sila maaano, ang sabi yan ng Bible. Pero alam niyo po, mga minamahal, lahat tayo, mga minamahal, pinagpala ng mahal na Panginoon. Ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, walang testimony portion kung walang mga himala. Pero bakit meron tayong testimony portion, mga kapatid? Sabagat ang sabi ng mahal na Panginoon, kapag nalakip mo, mga kapatid ko, yung himala ng mahal na Panginoon sa buhay mo, ipalaganap mo, mga kapatid ko, i-share mo yan. Patunayan mo, mga kapatid ko, na ang gawain na iyo pong sinasadlakan ngayon, na ang yung gawain, mga minamahal na pinapaniwalaan ngayon, ay naghiwala ang Diyos namin, mga kapatid ko, sa ministeryong ito. Alam niyo, mga minamahal, ang sabi po ng Bible sa Exodus chapter 4, verse 11. Pag-ibasa natin, mga kapatid. Exodo Kapitulo 4, versikulo 11. Ito po sinasabi. At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi? O bingi? O may paningin? O bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Alam niyo, mga kapatid ko, malinaw yan ang sabi ng Bible. Sinasabi nila, mga kapatid ko, si Satanas daw ang gumagawa ng sakit. O ito, papaliwanag ko sa inyo. Ang sabi po ng Exodus chapter 4, verse 11, Moses, sinong gumawa ng bibig ng tao? Sinong gumawa ng pilay, bingi, may paningin? Hindi ba akong Panginoon? Ngayon, mga kapatid ko, bakit ginawa ng mahal na Panginoon ng karamdaman? Kung pahihirapan din ng mga kapatid ko ang mga Kristiyano. Alam niyo, mga minamahal, ginawa ng mahal na Panginoon ang karamdaman na yan. Upang maalaman mo, mga minamahal, kapag ikaw ay nagkakaroon ng karamdaman, sinasang ayudan mo, mga kapatid ko, yung udyok ng Satanas. Ang trabaho ni Satanas sa buhay ng Kristiyano, yung siya po ay mag-udyok na tayo gumawa ng kasalanan.
Alam niyo mga minamahal, ang sabi nila mga kapatid ko, bakit si Job? Ang nagbigay ng karamdaman mga kapatid ko, si Satanas. Pero ang tanong doon mga kapatid ko, si Job ba mga kapatid ko nagkasala sa mahal na Panginoon kung bakit siya nagkaroon ng karamdaman? Hindi po. Binigyan lang ng authority ng mahal na Panginoon si Satanas na subukin si Job. Kaya mga kapatid ko, nakagawa ng masama si Satanas kay Job. Binigyan lang siya ng authority ng mahal na Panginoon. Pero si Job, mga kapatid ko, hindi siya nagkasala. Kaya siya nagkaroon ng karamdaman. Hindi katulad ni Eva at ni Adan. Sino ang nagpalayas, mga kapatid ko, sa Eden, mga kapatid ko, kay Eva at saka kay Adan? Hindi ba ang mahal na Panginoon? Bakit sila pinalayas, mga kapatid ko? O kasi mga kapatid ko, pinakinggan nila si Satanas. Tinanggap nila yung kasalanan, mga kapatid ko, na galing kay Satanas. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? Pilay, pipi, o bingi. Di ba akong Panginoon? Ngayon ang tanong mga kapatid ko, kung ikaw ay may matinding karamdaman, sinong pwede mo mga kapatid ko tawagan? Hindi ba yung gumawa ng sakit sa iyo mga kapatid ko upang paalalahanan ka na ikaw mga kapatid ko ay nagkukulang sa mahal na Panginoon? Hindi ba ang mahal na Panginoon mga kapatid? Bakit kailangan mo pang tumawag ng prayer warrior? Bakit mo ba kailangan tumawag ng mga preacher? Meron ka naman bibig, meron ka naman pananampalataya. Ang kulang lang diyan mga kapatid ko, isagawa mo yung pananampalataya. Ang pananampalataya mo, pananampalataya namin, pananampalataya natin lahat, isa lang ang itinuro sa atin ng ating beloved parents in the Lord. Walang iba yan mga kapatid. Pero alam niyo mga minamahal, kung minsan ng Kristiyano, minsan mga minamahal, nagtatanong sa kanilang mga sarili, bakit hanggang ngayon mga minamahal, hindi ko ba na-i-accept mga kapatid ko yung mga bagay na hinihingi ko sa mahal na Panginoon? Tandaan nyo, inuulit ko ang weapon natin, faith. Yung patutuo ng ating beloved prayer warrior, ng ating beloved Brother June, amazing yun mga kapatid. Walang ibang pastor na pwedeng gumawa noon mga kapatid. Walang iba mga kapatid. Kaya nga pinagpala tayo mga minamahal, sabagat nakasumpong tayo ng tunay na pastor mga kapatid. Ngayon mga minamahal, paano mong i-workout yung faith? Sila mga kapatid ko nasa Cave of Lion. Ikaw mga kapatid ko, nandito ka lang sa lugar mga minamahal ng Pampanga. Walang Abu Sayyaf dito mga kapatid. Walang magbibigay ng distraction sa iyo mga minamahal. Pero ang tanong mga minamahal, kapag may problema ka, may karamdaman ka mga minamahal, paano mong isinasagawa ang pananampalataya mo? Huwag ka mga minamahal umasa sa kapwa mo mananampalataya. Bakit mga kapatid ko, meron akong patutuo? Ang ating beloved Sister Lolet Maglalang, tiyahin po ng ating beloved Sister Irma at ni Sister Alma Aguilar. Sister Lolet Maglalang mga kapatid, sila po ay nanlamig. Naging busy sila mga minamahal sa kanilang negosyo. Dumating yung time mga minamahal, Sister Lolet mga minamahal, binigyan ng paalala ng mahal na Panginoon. Naging aktibo mga kapatid ko yung kanyang karamdaman na diabetes. Hanggang nilamon mga minamahal ng diabetes, yung sugat mga minamahal, nilamon yung kanyang buong paa. Yung kanang paa mga minamahal, biro mo mga batid, nakahiga siya. Hindi niya namamalayan, nilalanggam na yung kanyang paa, hindi niya maramdaman yung sakit. Plus mga batid ko, nangangamoy na yung kanyang sugat, hanggang sumabit mga minamahal, naging acute yung kanyang karamdaman. Yung kanyang katawan, mga minamahal, nagkaroon na po ng malawak na infeksyon, mga kapatid ko, umakyat mula sa paa, mga kapatid ko, papunta na sa katawan. Sa madaling salita, itinakbo siya sa JBL. Nung dinala siya sa JBL, mga minamahal, agad siyang in-schedule na puputulin yung kanyang paa. Kasi mga kapatid ko, binigyan siya ng paalala ng mahal na Panginoon kasi hindi na siya dumadalo. Madalang na lang silang dumalo, mga kapatid. Alam niyo mga minamahal, siya po yung inadmit sa dako po ng JBL, yung kanyang mga katabi, mga kapatid ko, sa ward, puro putol na po yung kanilang bahagi ng katawan. Siya po mga minamahal ay naka-schedule na sa araw ng Lunes. Alam niyo mga minamahal, ang sabi ng doktor, mga misi, sabi niya, pumirma na kayo dito sa bagata, i-schedule na kayo sa araw ng Lunes. Pero bago yung mga minamahal, pinatawag kami. Kami ng ating beloved Brother June Perez. Nandito ba tayo sa Lunak mga kapatid? Kasama na ng mahal na Panginoon. Pinatawag kami, pumunta kami sa dako ng JBL. Pagpasok namin sa ward mga kapatid ko, hindi namin matanggap yung alingasaw ng amoy mga kapatid. Parang naaagnas mga minamahal na mga laman ang amoy doon mga kapatid.
Alam niyo mga minamahal, nakita namin ang minamahal natin na kapatid, ng ating Mr. Lolit Maglalang. Umiiyak siya mga minamahal. Habang papalapit kami mga kapatid, ngayon isinyer namin yung salita na mahalabang nun sa kanya. Itinanim namin mga kapatid ko yung panibagong pananampalataya. Ang sabi namin sa kanya, ang mahalabang nun mga kapatid, ay nagpapagaling sa ministeryong ito. Handa mo bang tanggapin muli ang mahalabang noon bilang isang manggagamot mo, ang sabi namin sa kanya. Alam niyo mga minamahal, umiyak sila mga kapatid, kasama ng kanyang anak, ating Mr. Renz, mga minamahal. Nung muling tinanggap nila ang mahalabang noon, ipinag-pray namin siya mga kapatid. Nung kami po mga minamahal, araw ng Sabado yung mga kapatid, pagka-Lunes siya po mga minamahal, i-operahan na, puputulin yung kanyang paa. Nung araw ng Linggo, pinapipirma na mga kapatid doon sa, hindi ko alam kung anong klaseng pipirmahan yung mga kapatid ko para isagawa na yung kanyang operasyon mga kapatid. Ang sabi ng ating minamahal na kapatid, ang sabi niya, Dok, hindi ko na papuputol ang aking paa. Ang sabi ng doktor mga kapatid ko, Misis, malalim ba ang bulsa mo? Ang ibig sabihin mga kapatid ko, kapag malalim ang bulsa mo, kaya mo bang tustusan ang karamdaman mo, Misis? Ang sabi niya, Dok, sabi niya, wala akong pera. Hindi marami ang salapi ko, pero hindi ko na papuputol ang aking paa. Ang sabi ng doktor sa kanya, Misis, ginagaransya ko sa iyo, sa loob ng 1 linggo, yung buhay mo ay mawawala. Sabagat ang infection sa katawan mo ay umakyat na. Kung hindi mo papuputol yan, mapapadali ang buhay mo. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, nilaki pa niya ng gawa. Tinanggap niya mga kapatid ko, ang challenge mga kapatid ko sa kanyang pananampalataya. Hindi niya pinaputol mga minamalang, sabi ng doktor, kung ayaw niyong paputol, pumirma kayo sa waiver na ito. Alam niyo mga minamahal, nung siya po'y pumirma, at siya po mga kapatid ko, inilabas ng kanyang minamahal na anak, dinala mga kapatid ko sa pastoral, pinag-pray siya mga kapatid ko, pagkatapos pinauwi na mga minamahal. Ano po mga minamahal, ang ginawa ng mga lamanong sa kanya? Ang sabi ng doktor, 1 linggo lamang mga kapatid ko, aagawin ng kanyang buhay, bumbilang pa ng maraming taon, pinagaling na mahalabang noon. Mga kapatid ko, ang pananampalataya, hindi mahirap isagawa mga kapatid. Kasi maraming proof, maraming ebidensya ang mahalabang noon. Sa pamamagitan ng ating beloved parents in the Lord, beloved workers, beloved prayer warrior, mga preachers, nagpapagitan ng himala ang mahalabang noon. Bakit hindi natin i-apply sa ating mga sarili? Kung kayo mga minamahal, medyo pumupundat-pundat ang ating pananampalataya mga kapatid ko, pagnigasan mo yan mga minamahal. Sabagat yan ang weapon natin mga kapatid ko. Sabagat ang sabi po ni Deuteronomy chapter 32 verse 39, pag-ibasa natin mga kapatid. Sa mga Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 39. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatuwid bagay, ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Lahat ng gawa natin mga kapatid ko, tinitingnan niya lang na mahalabang noon. Kung ikaw po mga minamahal ay dumadanas ng mga pagsubok ngayon, dumadanas ka ngayon mga minamahal ng karamdaman na bunga ng iyong pagkakasala. Ang sabi ng mahalabang, ako ang pumapatay at ako rin ang bumubuhay. Ako ang nagbibigay ng karamdaman at ako rin ang nagpapagaling. Eh bakit ka ba aasa sa karunungan ng tao mga kapatid? Bakit ka ba mga minamahal aasa mga kapatid ko sa kapwa mo mga minamahal kung alam mo mga kapatid ko na meron kang nakatanim na pananampalataya sa puso mo? Alam niyo mga kapatid ko, minsan yan ang kabiguan ng Kristiyano. Minsan mga minamahal, nandito lang mga minamahal ang kanyang pananampalataya. Pwede niyang gawin ang lahat ng bagay sa pangalan ng mahalabang noon. Pero mga kapatid ko, hindi niya binibigay ang tiwala sa mahalabang noon. Kaya dyan po nagiging bigo ang Kristiyano. Kaya tandaan niyo mga minamahal, ang gawain natin na ito mga kapatid ko, inuulit ko, nasa buong katotohanan. Maraming mga himala ang ginawa ng mahalabang noon dito sa bagay. Sabi po ng last verse, dito po sa aklat po ng Mateo. Last verse na po tayo mga kapatid. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 8, versikulo 5 hanggang 10. Ito po sinasabi, at pagpasok niya sa Capernaum ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na sa kanya'y namanhik at nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan.
7, at sinabi sa kanya, paroon ako at siya'y aking pagagalingin. 8, at sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapot sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. 9, sapagkat ako rin naman ay isang taong nasa ilalim ng kapamahalaan na may nasasukuban ako mga kawal. At sinabi ko rito, yumaon ka, at siya'y yumayaon. At sa isa, halika, at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, at kanyang ginagawa. Jis. At nang marinig ito ni Jesus, ay nagtaka siya, at sinabi sa nagsisunod, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na sa kahit sa Israel man, ay hindi ko nakasumpong ng ganito, nakalaking pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Alam niyo mga kapatid, ikukwento ko sa inyo itong centurion na ito. Alam niyo mga minamahal, nung maka-encounter niya ang mahal na Panginoon. Kasi itong centurion na ito mga kapatid ko, sa panahon natin, officer ito. Kaya niyang gawin mag-utos at ginagawa ng kanyang mga tauhan. Lahat ng gusto niya mga kapatid ko, nagagawa mga minamahal na centurion na ito. Meron siyang kapamahalaan mga minamahal sa tao kapag gusto niya. Ngayon, na-encounter niya ang mahal na Panginoon. Kasi alam niya yung katangyan ng mahal na Panginoon. Alam na centurion na ito mga minamahal, pwedeng mag-utos ng mahal na Panginoon, pwedeng gumawa ang mahal na Panginoon na pwedeng gawin ang kanyang mga alagad. Parang pareho sila ng status. Pero alam niyo na ang mahal na Panginoon sa centurion na ito, bagamat itong taong ito mga minamahal, may sinabi sa lipunan noong panahon na yon. Anong sabi niya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus? Ang sabi niya, Guro, mahal na Panginoon, ako ay may kapamahalaan na mag-utos sa iba't ibang tao na dahil sa aking kapangyarihan. Kapag sinabi kong pumunta siya, ginagawa niya. Kapag sinabi kong ganitong gawin mo, ginagawa nila. Pero wag ka nang pumunta sa aking bahay. Mahal na Panginoon. Ayaw niyang utusan ng mahal na Panginoon. Ayaw niya mga minamahal sabihin sa mahal na Panginoon, pumunta ka sa bahay ko sabagat may karamdaman yung aking minamahal na alila. Hindi niya sinabi yung mga batid. Ang sinabi niya lang sa mahal na Panginoon, sabihin mo lang nagagaling yung aking alila. Makita na mahal na Panginoon yung kanyang faith. Hindi mga kapatid ko sa pamagitan ng kanyang influence sa mga kapatid ko, inuutosan ng mahal na Panginoon. Hindi po. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, sabihin mo lang nagagaling yung aking alila. At siya'y gagaling. Alam niyo mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, ngayon lang ako nakakita ng ganitong uri ng pananampalataya. Alam niyo mga kapatid ko, yan ang gusto ng mahal na Panginoon sa atin. Hindi mo na kailangan mga minamahal pumunta ng pastoral mga kapatid para lang humanap na maglilihan sa iyo. Hindi mo na kailangan mga minamahal na magpatawag ka mga minamahal na mga manggagawa para pumunta sa iyo para ilihans ka. Ang gusto ng mahal na Panginoon mga kapatid ko, kapag may problema ka, may karamdaman ka mga kapatid ko, dumirekta ka sa Kanya. Mahal na Panginoon, sabihin mo lang, mahal na Panginoon sa oras na ito. Kung ano man ang pagkukulang ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ko, mahal na Panginoon. Gusto na mahal na Panginoon, mga kapatid ko, yung pananampalatayang may kasamang gawa. Huwag kang manampalataya, mga kapatid ko, nang dahil lang, mga kapatid ko, meron kang gustong sinasandigan, mga kapatid ko, na isang mananampalataya. Hindi po ganoon ang gusto ng mahal na Panginoon. Alam niyo, bago tayo magtapos, mga kapatid, gusto kong ikwento sa inyo. Ito ba'y mapupulot nyo ng aral? Alam niyo mo, mga minamahal, ito'y kwento lang na maikli para maunawaan ninyo mga minamahal kung paano yung isasagawa ang inyong pananampalataya. Kasi ganito minsan ng Kristiyano eh. Alam niyo mga minamahal, meron akong kwento na isang sirkero. Itong sirkerong ito mga kapatid ko, siya po'y bihasang tumawid ng alambre. Pabalik-balik mga kapatid, hinahangaan sa mga minamahal na mga manonood dahil sa kanyang taglay na kagalingan. Nung siya po mga minamahal ay tumatawid mga minamahal, sigawan ang mga nanonood sa kanya. Ngayon mga kapatid ko, nakita niya mga kapatid ko, sobrang bilib sa kanya mga kapatid ko ng mga nanonood. Kumuha siya ng bisikleta. Nagtanong siya mga minamahal sa mga lahat ng mga nanonood, ang sabi nila, sabi niya mga kapatid, kayo ba naniniwala na matatawid ko ang alambre nito, nakasakay ako ng bisikleta? Ang sabi ng mga nanonood, kami naniniwala na kayang-kaya mo yan. Inulit niya mga kapatid ko, kayo ba'y sumasampalataya
na kaya kong tawirin ang alambre na ito na sakay-sakay ko ang bisikletang ito. Sumigaw sila mga kapatid na kayang-kaya na. May napansin siya mga kapatid ko na isang tao, mga minamahal, malakas sumigaw. Ang sabi niya, ikaw ba'y naniniwala na kaya kong tawirin itong alambre ito na nakasakay ako ng bisikleta? Ang sabi niya, tiwalang-tiwala ako sa iyo na kayang-kaya mo yan. Kung ikaw ay naniniwala, umakyat ka rito, pumasan ka sa balikat ko, tayong dalawa tatawid. Alam niyo, umatras mga kapatid ko. Yung taong kanya pong challenge na siya sumakay sa kanyang balikat. Minsan ganyan ang Kristiyano. Alam mo na ang Diyos ay nagpapagaling ng karamdaman. Alam mo, ang Diyos mga kapatid ko, lumulutas ng mga problema. Sumasampalataya ka na ang Diyos natin ay buhay. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay tumutugon ng panalangin. Pero mga kapatid ko, yung pananampalataya mga kapatid ko, yan po ay nananatili lang sa dila. Bakit hindi mo isagawa? Kung ikaw ay may pananampalataya mga kapatid ko, lakipin mo mga kapatid ko ng gawa. Bakit? Upang ikaw ay maging sakdal sa harapan ng mahalabang doon. Palakpakan natin ang mahalabang doon. At sa oras nito mga kapatid,